Ayan guys, welcome back po muli sa aking YouTube channel. At sa video ito guys, tayo po ay gagawa ng garland guys. Happy graduation garland. Ayan, syempre. Ayan po yung design nating nagawa. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo nga pong kalimutang mag-like and subscribe. And comment down below. Hit niyo na rin po yung notification bell para po updated po kayo anytime po na may bago tayong upload. Tara guys, samahan niyo ako magawa ng DIY garland. Ayan, so narito po yung ating mga materials, mga ribbon guys. Magkaibang size po yan at magkaiba rin ng kulay. Meron na po akong nagupit dito para hindi na mahaba yung ating video. Ayan, dalawa po na pangliig. Ayan, may 8 piraso po na dalawang putol din. Magkaibang putol siya guys kasi nga po magkaibang design yung gagawin natin. Ayan, at yung blue po natin, tigwa 8 din po yan guys. Ayan. At meron din po tayong dalawang logo ng Happy Graduation. Ayan. At meron pong bilog na folder na ginupit para po sa likod ng ating garland. At may gunting. At syempre yung ating glue gun na may stick glue. Nakapainit na yan guys. So unahin po natin yung unang design natin guys. Pagdikitin lang po natin yung magkabilang dulo ng ating garland. At dikit natin siya paikot. Halos kahawig din ito guys nung nakaraan nating garland at syempre magkaiba lang po siya dahil ito po ay may logo na Happy Graduation. Ayan. Sa mga kananay ko dyan na naghahanap po ng mga extra income, so gayahin nyo na po ang video ito para po ito sa inyo guys. Ayan. Seasonal lamang guys, pero kahit papaano ay makadagdag po ito sa ating pagkakakitaan. Ayan. So, ayan, idikit lang po natin lahat yung mga dulo ng ating ginupit na garland. Ayan. May mga sukat na po agad yan guys bago po tayo magumpisa para po hindi tayo mahirapan at dikit na lang po tayo ng dikit guys. Ayan. Susunod po natin dyan mamaya ay yung ating kulay blue naman guys. Simpleng disenyo lang po siya pero maganda naman po at kaaya-ayang tignan sa ating mga customer guys. At syempre ay may bibigay natin sa medyo maayos na presyo guys. Ayan. So, after po nyan, yung pong 8 pirasong maliliit naman po yung ating gagawin. Ganon din po guys yung proseso. Ididikit lang po natin yung magkabilang dulo ng ating ribbon. Ayan. So, napaparami yung lagay ko guys ng stick glue kaya medyo kumakapit po sa aking kamay. Ayan. So, bali guys, tuwing bago mag-end po ng pasukan, ayan, nag-uumpisa na ako agad gumawa guys para po prepared na at hindi po tayo mag-haul. At syempre, para marami tayong mabenta guys. Ayan. So, sundin nyo lang yung proseso at siguradong matututo rin po kayo sa ganitong uri ng paggawa ng garland. So, ayan guys, at tapusin lang po natin yung ating pagdidikit po ng ating kulay blue guys. Ayan. So, yung kulay blue natin, yan po yung ilalagay natin sa pinakagitna po ng ating Happy Graduation garland. Ayan. So, pinaka-design po yan sa gitna niya. Ididikit po natin yan ng paikot sa ating happy logo na Happy Graduation. Ayan. Simpleng-simple lang po ito guys. At syempre, napakadaling gawin. Hindi kayo mahihirapan. At syempre, matibay siya dahil po stick glue yung gamit natin dito guys. Ayan. So, sa mga nagnanais po na gumawa nito, halina po kayo at panoorin ninyo ng buo ang video ito para po ito sa inyo at para madagdagan po yung kaalaman ninyo guys. Yan, tatapusin lang po natin lahat guys. Bali 8 piraso po at umpisahan na po natin yung pagdidikit po sa ating logo. Ayan. Medyo madikit lang po siya at kumakalat po at napaparami yung paglalagay ko ng ating stick glue. Ayan, at tapos na po tayo at ididikit na po natin sa ibabaw ng ating logo. So, bali 8 side po yan. So, alternate po yung gagawin natin, tapat-tapat at para po maganda yung ano niya, pagkakalagay niya. Siguraduhin natin na tapat-tapat siya bawat side. So, paikot po yan sa logo natin guys. Ayan. Simple lang po yung design natin pero siguradong magagandahan po yung customer natin. At hindi po natin kailangan lagyan ng napakaraming arte, napakaraming disenyo para po maggumanda yung ating garland. So, kahit na po simple po yung ating
ilalagay at dalawang klase lang po ng ribbon ay siguradong ma-appreciate po ng customer natin guys. Kaya mga kananay ko dyan na nagnanais po na magkaroon ng extra income, ayan, gayahin nyo na po ang video ito guys, ayan. So next na po natin yung ating kulay pink na po, yung ating ididikit guys, ayan. So bali pataob po siya dahil nasa likod po yung ating dinidikitan, pataob po yung ating pagdikit ng ating parang nakabali suso na garland or ribbon pala guys na kulay pink, ayan. So bali 8 rin po yan siya at tapat-tapat din po yung ating gagawin. Sa pagitan po yan ng ating kulay blue na ribbon. Sa bawat pagitan, doon po natin ididikit po yung ating kulay pink na ribbon. Sa unang tingin, mahirap gawin guys, pero pag nakita nyo yung proseso at inisa-isa nyo, napakadali lang pong gawin. So, yung gitna po, lalagyan natin yan ng folder na binilog natin guys, ayan, para masinop tignan o maganda tignan yung likod. At dyan din po natin ididikit yung pinaka sabitan or yung necklace, parang kwintas ng ating garland, ayan. So ayan, at malapit nang matapos yung ating unang disenyo guys, ayan. Simple pero rock ang dating, di ba? At syempre pagdidikitin lang po natin yung dalawang ribbon, ayan, at dyan po natin sa ibabaw niyan, lagyan din po natin ng stick glue at dyan po natin didikit yung ating ribbon guys, ayan. So napakaganda at simple lang siya pero maayos tignan. Ayan guys, idikit na po natin yung ating ribbon. Itapat po natin yung ating stick glue dun sa kulay puti sa folder po na nilagay natin. Ayan, at dikitan po natin yung bawat dulo ng ribbon para po hindi malaglag yung ating ginawang kwintas. Ayan, matibay yung kanyang pagkakagawa guys. At susunod po niyan ay gupitan po natin siya ng parang triangle para po maging mistulang pabuntot po siya ng ribbon. Ayan, so ganyan lang po yung proseso, napakadali at kita nyo naman. Ayan, tapos na po yung ating unang disenyo ng garland. Ayan, napakadali lang guys. Sunod na po natin yung ating pangalawa para matapos na po yung ating video. Isang video lang pero dalawang disenyo na. Ayan, yan naman po ay pag didikitin natin yung magkabilang dulo niya guys, pero hindi natin ipapaikot guys. So pagpapatong lang natin guys yung ating garland. Ganyan lang po yung ating gagawin at bali 8 piraso rin yan guys at medyo maiigsi po yan kaysa dun sa kanina. So ayan, dikit lang po natin lahat at tansyahin na lang po natin yung paglalagay natin ng stick glue kasi minsan ay kumakalat po talaga sa kamay at napakamadikit guys. Ayan. So after nyan ay yung blue din naman po yung isusunod natin na ididikit. Katulad po nung ginawa natin kanina, ganun din po yung gagawin natin. So ganyan lang po, napakadali lang ng ating disenyo. Napakadaling gawin at syempre ay maganda naman at kaakit-akit yung kalalabasan po ng ating garland. Bali nga po pala, ang retail ko po niyan ay 40 pesos po guys. Ayan, pinapa-wholesale ko siya ng 35 pesos. Kahit papano ay meron din tayong konting tubo dyan guys. Lalo na po kung marami yung ating magagawa at marami yung ating may bibenta. Siyempre, plano ko po lahat ng mga school, kung hindi po magsasabay-sabay yung graduation at recognition, ay papasyalan ko guys upang makapagbenta ako dito. So, syempre, hindi naman po nila malalaman na may tinda tayo kung hindi natin ipapakita. At syempre, ahead of time, nagpo-post na rin po ako sa aking social media, sa Facebook. At syempre, nag-chat ako sa mga messenger at nagsisend po ng mga picture. So, meron na rin po mga nag-order at syempre, mas lalo po tayong ginaganahan pag alam po natin na may nag-order. Ibig sabihin po na appreciate nila at nagugustuhan po nila yung ating mga gawa guys. Ayan. So, kayo rin po, mag-umpisa na rin po kayo na gumawa. So, ayan po, ididikit na po natin yung ating kulay blue. Tulad po kanina ay magkakatapat po yan. Syempre ay paikot po ng ating logo.
Siguraduhin lang po natin na tapat-tapat siya para po maganda tignan pag nakakabit na yung ating garland. Hindi tayo mapapahiya sa customer po natin pag matibay at maganda po yung ating produkto. Syempre, yun po yung unang titignan. Maganda ba? Matibay ba? Kasi po guys, pag ginamitan po natin ng stapler, talagang may tendency na madali siyang masira dahil yung stapler po ay pupunit sa ribbon. Mahila lang po ng konti yan, siguradong sira. Hindi po katulad ng stick glue na dikit po siya guys. Ayan. So para makatipid po kayo, tulad ko nag-order po ako ng stick glue sa Lazada at syempre nakuha ko po ng 95 pesos lang siya, 50 pieces na po at free shipping. So yun. Ganun po yung proseso para po makatipid guys. Ayan. At ganyan po, idikit na rin po natin yung kulay pink. Katulad din po kanina, sa pagitan po ng mga kulay blue natin siya ididikit. Mas maganda pag pantay-pantay at pulido. Hindi naman masyadong pulido kundi maganda yung ating pagkakagawa. Medyo hindi tabi-tabi guys. Kasi unang-una talagang titignan ng ating customer ay yung appearance ng ating produkto. Yung itsura ng ating produkto, paano natin siya ginawa at paano natin siya pinipresent sa kanila. Ano yung itsura, ibig po sabihin guys. Ayan. So, marami po kayong matututunan sa video ito guys, kaya sana po ay i-share nyo po ito sa iba para po sila man ay matuto ng mga disenyo kung paano gumawa ng garland. Ayan. So, meron pa po ako mga susunod na video guys. May satin garland po tayo. Ayan. Tuloy lang po kayong sumabaybay sa ating YouTube channel at syempre wag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe and comment down below. At hit pa rin po yung notification bell. At syempre po, don't skip ads. Ayan, sa kakadaldal ko guys, ay ididikit na po natin yung kwintas ng ating ribbon. At pag nadikit na po natin, ay gugupitan natin ng tatsulok yan. Kukunan natin ng tatsulok para maging buntot siya ng ribbon guys. Ayan. So, napakadali. At syempre, ganun-ganun lang. Dalawang design na po yung nagawa natin guys. Ayan. So, hindi po kayo mahihirapan, lalo na sa pagbibenta dahil siguradong kaaya-aya sa paningin. At siyempre, masisiyahan yung ating mga estudyanteng magtatapos kapag po nakita nila maganda yung ribbon na isasabit sa kanila guys. Ayan. So, yung logo po pala ay pinaprint ko lang po yan. Mag-download na lang po kayo ng mga logo. Pwede rin po kayo mag-edit. At siyempre, ipaprint nyo lang po siya at tansyahin nyo na lang po. Pwede rin pong malaking size. So, lakihan nyo lang din po yung gupit ng mga ribbon para po bumagay. At, syempre, hindi siya kengkoy tignan guys. Ayan. So, ayan. Tapos na rin po yung ating pangalawang ribbon guys. Ayan. At marami na nga po akong nagawa. At, syempre, marami na rin po tayong ibebenta. Ayan. Salamat po sa inyong lahat.